I will not go home until you tell me everything about Arthur. I will be right here when you wake up. Panghihikayat ng dalaga sa amo. Ngumiti si Celeste at bago siya hinila ng antok, nag-iwan siya ng palaisipan kay Natalie. You know, he did not stop sending me stems of roses. I wish now he still do. Did you ever get a chance to speak to him? Tanong ng dalaga, ngunit nakapikit na si Celeste. Siya po ba ang lagi niyong inaabangan sa veranda? Isa pang tanong na wala pang kasagutan, hanggat hindi pa nagigising ang kakatulog na amo. Nakasubsob si Natalie sa kama. Nang bumukas ang pinto at iluwa doon si Lucien. Napailing si Lucien nang mamataan ng nakatulog na dalaga sa tabi ni Celeste. Gaya ng usapan nila kanina sa ibaba, siya ang magliligpit ng mga kalat dito. Binigyan lang niya ng sapat na oras ang dalawang babae para makapag-usap ng masinsinan. Ayon din sa pakiusap ni Celeste, ang pagsunod niya sa dalaga kanina at paghingi ng sorry ay labag sa kanyang kalooban. Hindi niya yun gagawin kung hindi dahil sa nakikita niyang attachment dito ni Celeste. May ginawa si Natalie na sa kanya ay naglikha ng trust issue. Hindi yun basta ipagwalang bahala ni Lucien. Kung ano ang pakay ng dalaga sa kanyang kwarto, malalaman din niya yon. Kailangan lang ay mahuli ito sa akto para hindi makapagsinungaling. Suot ang rubber gloves, winalis ni Lucien ang mga nabasag na maliliit na bote ng gamot. Ganon din ang mga tabletas na wala ng pakinabang. Natapos ni Lucien ang paglilinis na walang nadidistorbo sa mag-among nagpapahinga. Pinagmasdan niya si Celeste saka si Natalie. Nahagip ng tingin niya ang leeg ng dalaga. Namumula pa din yun dahil sa pagkakadiin ng damit nitong hinablot niya sa kwelyo. He cursed himself. Just then he heard Natalie murmuring, "Lucien, utot mo, Blue." Nakakahawang paghagik-hik ni Natalie matapos sabihin yon. He stooped over her at hindi niya mapigilang mangisi ng matantong nananaginip ang dalaga. Di yata at may pagnanasa ang dalaga kay Lucien at maging sa panaginip nito'y sinusundan siya ng matikas na asawa ng amo. Hawak ang punyal sa kanang kamay. Tinakbo ni Natalie ang maliit na distansya mula sa pinagkukublihan niya at sa pakay na lumang bahay. Mataas ang nakatanikala at kinakalawang na gate. Ngunit hindi yun sagabal sa misyon niya. Kapag nakapasok siya sa looban ng walang nakakahalata, madali niyang maisakatuparan ang plano ng grupo. Malasundalo siya sa bilis at tapang. Tumingin-tingin siya sa paligid at tiniyak na walang panganib na nagmamasid, saka isinuksok ang punyal sa tagiliran. Walang kahirap-hirap na inakyat ang gate. At nang makarating sa tuktok ay tinalon iyon, palipat sa looban. Patago-tago siyang lumapit sa pinto ng bahay. Sisipain na sana niya iyon, nang biglang bumukas at iluwa doon ang napakatikas na si Dean. Umaawit ng lupang hinirang. "Who the hell are you?" Gulat na tanong ni Dean. "Where are the enemies?" Ganting tanong ni Natalie. "What enemies?" Ani Dean. "I was sent by some sting to rescue you." "Wait, a hot chick coming to rescue me?" Ngumisi si Dean, ngising kabigha-bighani. "Damn, my lucky day, baby. My lucky day." Parang sa ibon na ipinagmamalaki ang pakpak, ibinuka ni Dean ang mga matitipunong braso bilang paanyaya kay Natalie na magpakulong doon. Tuwang-tuwang lumapit si Natalie, ngunit bago pa siya nakalapit kay Dean, lumabas ang isa pang kamukha nito. May hawak na walis at dustpan, nakasuot ang kamay ng dilaw na rubber gloves. "What am I paying you for?" Buliyaw nito pagkakita sa kanya. Kilala ito ni Natalie. "Day off ko ngayon, senyor." "Bakit mo kami ginugulo ni Dean?" Sagot ni Natalie. "You ain't getting any day off for stealing my tongue." Ani Lucien. "What tongue? How dare you?" Hindi natapos ni Natalie sasabihin. Nalaki ang mga mata niya ng matantong may hawak siyang dilaw na tibak. Nandidiri niyang binitiwan yon. Ngunit parang may sariling buhay yun na ayaw kumawala sa kanya. Tumawa si Lucien. Tawang nakakaloko. Humingi siya ng saklolo kay Dean. Ngunit wala na ito sa tabi niya. Nagsimula siyang tawagin ito. "Dean Winchester! Where are you?" Sigaw niya. Tumakbo siya palayo kay Lucien, na ngayon nakangisi sa kanya. Sige siya sa pagtakbo. Nararamdaman ni Natalie na bumibigat ang mga kamay niya. Weird. Tumatakbo siya ngunit kamay at braso ang nakakaramdam sa pagod ng kanyang mga paa. "They'll caught you and you're out.
Habol ni Lucian sa kanya. Bakit parang nangyari na to? Bakit ba siya tumatakbo? Huminto siya sa pagtakbo. Naalala niya, may superpower siya. Natutunan niya kay Harry Potter. Say the magic word and all your wish come true. Sabi noon ng mentor niyang si Harry Potter. Hinarap niyang nakasunod na si Lucien at buong tapang na isinigaw ang magic word ni Harry Potter. Lucien! Utot mo, Blue! Humagikhik ang dalaga nang makitang natigilan ito at napamura. Lumambot ang ekspresyon ng muka at dahan-dahang lumapit sa kanya. Yumuko para matitigan siya ng maayos. Tinangkang itaas ni Natalie ang brasong ngalay na ngalay. Dahilan para dali-daling bumalik ang kanyang kamalayan mula sa kakatuwa niyang panaginip. Unti-unti siyang nagdilat ng mata. Nakangising mukha ni Lucian ang bumungad sa mata ng pupungas-pungas na dalaga. Nakatayo ito sa tabi ng upuan ni Natalie. At gaya sa panaginip ng dalaga, may suot nga itong rubber gloves. Tama din na ang kulay ay dilaw. Nagsasalita na naman ba siyang nakatulog? Napahiyang umayos siya ng upo. Enjoying your wet dream? Ngisi ni Lucien. Magbiru ka na daw sa lasing, wag lang sa bagong gising. Pero iba kay Natalie. Magandang mood ang dulot ng panaginip niyang kasama si Jensen Ackles. Kaya hanggang sa guni-guni lang na nangyaring binigyan niya ng magkasunod na flying kick si Lucien. Sumakay na lang siya sa biro ng lalaki. Yes, senyor. It was orgasmic watching you scrub the toilet. Nawala ang hiya ni Natalie at naghikab kasabay ng pag-inat. Hindi nawala ang ngisi ni Lucien, ngunit halatang hindi inaasahan ng ganting tugon ni Natalie. Tumawa ito ng mahina. Si Natalie na may hindi maiwasang titigan ng asawa ng amo. Walang espesyal sa tawa nito, ngunit para yung malamyos na instrumental na gustong-gusto niyang paulit-ulit patugtugin. How is she? Patungkol kay Celeste. Tanging, fine, lang ang namutawi sa labi ng dalaga. Tulog marahil ang dugo niya at muli siyang napahikab. Si Lucian na may pinigil ang sariling mahawa sa paghihikab ng dalaga. The chain of involuntary reaction is too hard to contain. Dahilan para mamuo ang sipon sa ilong niya. Idinaan niya sa tikhim ang pagpipigil na mahikab. Tumayo si Natalie at pinagpag ang blouse sa hangaring unatin ng pagkakakusot noon. Tiningnan niya ang oras sa orasang nakasabit sa taas ng uluhan ni Celeste. 30 minuto lagpas 11:00. Mahaba din palang itinulog nila ni Celeste. Nakakahiya. Ngunit hindi niya namalayang nakatulugan niya ang pag-iisip kanina. Maliban sa i-monitor ang gamot at pagkain ng amo. Kadalasan kapag tulog ito'y inaabala ni Natalie ang sarili sa paglilinis at pag-aayos para siguruhing palaging preskong paligid ng ginagalawan ni Celeste. Ang mga bulaklak sa paso na nakapatong sa parapet ng veranda ay bunga din ng pagkukusang loob ni Natalie na gumawa ng higit pa sa obligasyong kapalit ng tinatanggap na sahod. Dala marahil ng pag-iyak niya dahil sa kaguluhan kanina, kaya siya nakatulog habang binabantayan si Celeste. Austria will take care of your lunch. Ani ni Lucien habang tinatanggal ang gloves. Pagkatapos ay isinuksok yun sa likod na bulsa ng suot na jeans. Inakala marahil nito na kaya niya tinitigan ng oras ay dahil nagugutom siya. Ang tinutukoy nitong Austria ay ang kusinera at tagalinis sa buong bahay. Maganda, makinis, bata. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Natalie sa tinutumbok ng isip. Naalala niyang akusasyon sa kanya ni Lucien. Were you spying on me? Malinaw na sa isip ng dalagang mga tinurang ito ni Lucien kanina dahil sa napulot na panyo. Napakalaking question mark ang humarurot sa utak ng dalaga. Kahit nang makaalis si Lucien bitbit ang walis at dustpan na naglalaman ng winalis na gamot at bubog. Natalie, utak mo green. Pinagalitan niya ang sarili, ngunit hindi maiwasang magtaka sa ikinilos kanina ni Lucien. May dapat ba siyang manmanan? Matapos pakainin si Celeste, sumunod na rin na ng halian si Natalie. Hinayaan muna niya sa veranda si Celeste na mapag-isa. Ngunit siniguro niyang dala niya ang sariling susi, sakali mang maulit ang nangyari kaninang umaga. Hindi na nahikayat ng dalaga ang amo na ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot, kahit anong pilit at pagpapaunawa ang gawin niya. Ipinagpasalamat na lang niya at nagawa pa niya itong mapakain, sa kabila ng ilang beses na pagtanggi nito sa pagkain. Bumuntong hininga si Natalie nang muling sumagi sa isip niya ang kalunos-lunos na itsura ng amo kaninang umaga. Maging siya'y apektado na rin at hindi magawang galawin ng kokonting pagkain sa pinggan
at wala sa sariling isa-isang pinagtitiris ang mga kanin gamit ang kanyang kutsara. Sana nagpasabi kang ayaw mo ng ganyang luto ng kanin para ipaglugaw na lang kita. Biro ni Austria, nakakaupo sa harapan ni Natalie at nagsisimula na ring sumubo. Naagaw nito ang atensyon ni Natalie na agad ngumiti. Base sa sigla ni Austria, halatang wala itong kaalam-alam sa hindi magandang nangyari sa pagitan nila Natalie at ng kanilang mga amo. Naalala nga naman ni Natalie, tanging si Lucien lang ang nadatnan niyang kasama ni Celeste dito kaninang umaga. Mukhang wala si Senyor, puna ni Natalie. Hindi pa niya nakita ang lalaki nang bumaba siya. Parang sinundot ang puso niya nang may ibang bagay na namang sumagi sa isip niya. Paano kaya inuutusan ng lalaki si Austria? Niyayakap ba sa kahinahalikan bago utusan? Hindi alam ni Natalie kung ang selos na nararamdaman ngayon sa kaharap ay para kay Celeste o di kaya'y para sa sarili. Dahil muli ay nabuhay ang pilit kinakalimutang panghihinayang kay Lucien. Lagi naman yun wala, sagot ni Austria. Sumimangot ito na parang nagtatampo. Kahit sa simpleng itim na tank top, naisip ni Natalie ay napakaganda pa din itong pagmasdan. Malayo sa tipikal na katulong ang anyo ni Austria. Maging ang paraan ng pagdadala nito sa sarili ay hindi mo aakalaing naninilbihan lang pala ito bilang tagaluto at tagalinis ng bahay. Isa daw itong dating nutritionist, dahilan para sa kanya ipagkatiwala ni Lucien ang kusina at ang paglilinis. Ayon kay Austria, hindi niya dapat ginagawa, ngunit ang pangangailangan niya ng karagdagang kita ay nangangahulugan daw ng no choice. Ibig sabihin ay doble ang natatanggap nitong sahod mula sa mag-asawa. Kung si Natalie lang ang tatanungin, mas malaking nasisilip niyang pag-asa na umangat sa buhay si Austria, kung hindi sa pagkakatulong na kaasang ikinabubuhay. Halos hindi ka kasi lumalabas ng kwarto ni Celeste, kaya hindi mo napapansin. Pagpapatuloy ni Austria. Oo nga, maging ang interlude nyo, hindi ko napapansin. Mapait na naisaloob ni Natalie. Hindi niya alam kung ano ang dapat itawag doon. Basta yun na yun. Sinubukang ibahin ni Natalie ang usapan dahil sa naging takbo ng isip. Tinanong niya ang kaharap kung hanggang kailan ito gustong pagsilbihan ng mag-asawa. Bakit ikaw, may balak nang umalis? Balik tanong nito, natatawang umilig si Natalie. Nagtataka lang ako at bakit mas gusto mong magkatulong gayong may pinag-aralan ka naman? Ani ni Natalie. Alam mo kasi, dito pinakamasarap mamingwit ng isda. Tawa ni Austria. Nakitawa na rin si Natalie nang matumbok ang ibig ipakahulugan ni Austria. Hindi siya sigurado kung biro lang ba yon o pag-amin na may motibo talagang pagtitiis nito sa pinasukang trabaho. Tuluyan na nawalan ng gana si Natalie. Humingi siya ng paumanhin kay Austria at dinalang pinagkainan sa lababo. Matapos hugasan ng kamay at patuyuin iyon gamit ang paper napkin, nagpaalam na siya kay Austria. Nasa pintuan na si Natalie nang muling magsalita si Austria. Alam mong hindi ako nagbibiro, Natalie, hindi ba? Huminto si Natalie at tiniyak na maganda ang ngiti niya sa labi bago nilingon si Austria. Naiintindihan kita. Sabi niya at tuluyan ng iniwan si Austria. Kasabay ng pagpihit niya paalis ay ang pagkapura ng ngiti sa labi, gawa ng hindi maipaliwanag na inis kay Austria. All my love to Celeste Collins, Arthur. Hinaplos ni Celeste ang sulat kamay na yon sa unang pahina ng hawak na lumang talaan. Yun ang kauna-unahang regalo na natanggap niya noon mula kay Arthur. Makapalang mga pahina nitong pinuno ng sariling manuscript ni Celeste. Naninilaw na rin sa haba ng panahong pinagdaanan at pagkakaimbak. Ang magkabilang takip ng talaan ay gawa sa pinanipis at pinakintab na kahoy na may sadyang pinaukit na larawan ng bulaklak bago ang initial na JC. Ilang mga larawan ang nakaipit sa mga pahina nito. Binunot ni Celeste ang isa doon at matamang pinagmasdan. Larawan niyo ni Arthur at ng isa pang lalaki habang nag-uusap, nakuha noong una niya itong makita at palihim na pinakunan sa kamarograpo. Parang ipu-ipo na bumalik sa alaala ang villa na pag-aari noon ni Celeste Mendoza. Araw ng Disyembre, 1986, Cervantes, Ilocos Sur. Hey, veras ese hombre Ali. Pukaw niya sa Pilipinong kamaragrapo na alam niyang kaya lang nakapasok sa mansyon ay dahil sa serbisyo nitong nanganganib maging limos. Si, senyorita, tumango ang photographer matapos sundan ng tinutuon ng tingin ni Celeste. What a fine-looking man. Did you happen to know him? I don't think I've seen him around here before.
Umiling ang photographer. Gumuhit ang ngiti sa magandang labi ni Celeste. Inutusan niyang photographer na kunan ng tinutukoy na lalaki na agad namang sinunod nito. How much were you expecting from my father in exchange of your service? Tanong ni Celeste. Takang nagkibit balikat ang photographer. He promised me 20. Pagdakay tugon nito. Cents? Dudang tanong ni Celeste. No, pesos. Pagtatama ng photographer. Napailing si Celeste. Ito ang bagay na ikinahihiya niya bilang nag-iisang anak ni Don Celesto. Oo nga, at tinitingala sila bilang pinakamayamang angkat sa lugar na ito. Ngunit hindi maalis sa isip niya na silang pawang namamalimos sa mga natibong dati na nakatira dito. Ang mga tinatawag ng kalahi niyang dayuhan ng mga imbeciles, ang mga bumubuhay sa kanila, at maging ang kinatitirikan ng napakalaking bahay na ito ay alam ni Celeste. Limos din ito ng mga katutubo. Hindi, mas tamang sabihing kinakamkam ito sa mga katutubo. Madalas mula sa katiwala hanggang sa mga magsasaka ay hindi nabibigyan ng tamang sahod at alam ni Celeste. Nanganganib matulad sa mga itong kawawang photographer. Walang sabi-sabing pinitas ang mga mamahaling hikaw, maging ang kanyang kwintas at iniabot yon sa photographer. Nagtatakang tinanggihan yun ng lalaki. Take it. It's enough to cover everything you needed to put him in paper. Ngumiti si Celeste na siyang lalong nagpatingkat sa taglay nitong kagandahan. Gaya ng sa magnanakaw na takot mahuli sa akto, wari ay tinitiyak muna ng photographer na walang ibang taong nakatingin sa kasalukuyang transaksyon. Tumawa si Celeste. Iisa lang ang pakay ng bawat kaluluwang nandito ngayon sa pagtitipon na ito. Pawang mga taong nabibilang sa alta sosyedad na ang karamihan ay dumadalo lamang sa hangaring makakilala o makahanap ng mas mayayamang negosyante para ipangasawa sa mga supling na babae. Ikinangit-ngit ni Celeste na ito ay dahil lamang sa paniniwalang tanging mga lalaki lamang ang may kakayahang kumita at magpayaman. Kaya ang tulad ng photographer na ito ay mananatiling hindi napapansin hanggat walang nangangailangan sa serbisyo nito. Don't worry, usted está seguro, ani Celeste. At ubiliman ay tinanggap yun ng photographer. Mahihinang yabag ang pumukaw sa pagbabalik tanaw ni Celeste. Nilingon niya si Natalie na kababalik lang galing sa ibaba. Nakangiti ito sa kanya, dahilan para muli ay maramdaman ng konsensyang tuwi na'y dumadaklot sa puso niya. Masakit. Napakasakit. Ilang linggo matapos ang malaking handaan sa mansyon, ay hindi inaasahang magpakita ang photographer. Dalang nag-iisang alaala ng lalaking gusto may hindi pa nakikilala ni Celeste. Naglalakad noon si Celeste sa bayan kasamang alalay nang biglang humarang ang photographer sa dinadaanan niya at nakangiting ipinakilala ang sarili sa hindi pa nakakalimot na dalaga. Hindi na rin ito nagpaligoy-ligoy at inilabas ang dalawang nabalot na ginupit na Manila paper. A stranger's picture that worth a fortune. Nakatawa pa nitong ipinaalam ang halaga ng mga alahas na ibinigay ni Celeste. Hindi na nagulat ang dalaga. Masaya siyang kahit minsan sa buhay niya nakapagpasaya at nakatulong sa kapwa niyang nangangailangan. Thanks to you, I can bring my pregnant wife to the city. Masayang masaya noong hayag ng photographer. Natuwa din noon si Celeste at sa araw ding yon ay napagkasunduan sa kanya manggagaling ang pangalan ng batang inaasahang iluluwa sa buwan ng Hunyo sa susunod na taon. Joseph's a fine name for a boy, don't you think? Ani Celeste. We don't know for sure if it's a boy. Kibit balikat ng photographer na napag-alaman ni Celeste, Aldrin palang pangalan at manyaring kakilala ng kasama niyang alalay. Saglit na nag-isip si Celeste. My dream name is Natalie. Ani ang nakangiti ng maluwag. Naghiwalay sila ng photographer na may kanya-kanyang pabaon sa isa't isa. Ilang araw ang makalipas, nalaman niya sa isa sa mga katulong nila, ninakawan ng photographer. At kasamang ninakaw ang mahabang panahon pa sanang ilalagi niya sa mundong ibabaw. Tumulo ang luha ni Celeste sa pagbabalik tanaw sa nakaraan. Nag-aalala siyang sinaklolohan ni Natalie. Nang kanyang si Natalie, handa bang ipaalam ni Celeste kay Natalie na malaking naging bahagi niya sa maagang pagkakaulila nito ng ama?